May mahalagang pag-uusapan na naman tayo tungkol sa DJI Mini 3. So ito, may nakita akong post sa isang DJI group na related sa ating lahat na mga beginner sa pagiging drone pilot. Ito yung post niya. Good evening po, first time owner po and newbie po. Ask ko lang po, 4 km from home point po yung DJI Mini 3 ko. Nawalan po ng signal, naghang po yung controller ko, pinindot ko po yung RTH, 15 minutes na di pa din nakakabalik yung drone. Nakaset naman po lahat. Nakapag lost signal, RTH po, pero base po sa nakakita, umangat lang po siya, then bumagsak po siya sa puno. Ano po kaya pwedeng naging cause bakit di nag RTH yung drone? Salamat po. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. So gagawa tayo ng senaryo base dito sa post ni sir. So isipin nyo 15 minutes na di pa nakakabalik, tapos umangat yung Mini 3, tapos bumagsak sa puno. So isa-isay natin, tapos ituro na rin natin sa mga kapwa natin beginner para maiwasan nyo ang ganitong senaryo. So yan, ito yung controller natin, DJI RCC5. So base dun sa post ni sir, malamang DJI RC yung gamit niya, yung may screen na mismo sa controller. So makikita nyo yung battery ko ay 75%. Halos nag-record tayo, 75% na yung battery para kumbaga ma-maximize natin yung battery hanggang dumating siya ng 10%, kasi may ituturo pa ako sa inyo. So yan, umpisahan na natin. So ito, paatras yung lipad, ano, palayuin ko muna, tapos ituturo ko sa inyo yung mga rason kung bakit ba hindi nakabalik yung drone ni sir. Ito, ano, hindi ko naman sinasabing ganito talaga yung mali dun sa nangyari kay sir, pero ito, mga posibleng pagkakamali ng mga kapwa natin beginners. Ayan, sinet ko lang sa 25 meters yung auto RTH altitude. Tapos yung actual na altitude ng drone natin ay 22 meters. So ngayon, pag nag-RTH ako, tingnan nyo. Dito na ako sa button. Ayun. Kung mapapansin nyo, konti lang yung diferensya ng altitude ng drone sa dinadaanan niya. Makita nyo? Iwasan nyo yan. Huwag kayong mag set ng auto RTH altitude na mababa pa kaysa sa dinadaanan nyo. Kasi ang mangyayari, dun sa dinadaanan ng drone, possible na sumabit siya sa mga puno. Kasi mababa yung RTH altitude kaysa dun sa dadaanan niya. So ayan, pabalik na yung drone. So ito, cancel ko na. So isa yan sa mga dapat yung tandaan. Ito naman, number 2. Ang nangyari dun kay sir, kaya umangat yung drone niya, tapos nag-steady ulit, tapos bumagsak. Kasi ang nangyari dun, ganito. Teka lang, medyo i-distansya ko pa ng konti. Gawin ko ng 40 meters yung altitude ng drone natin. Gawin kong 350 meters. So ayan. Ayan, 356 meters. So ito, tingnan niya. Kasi sabi niya, pinindot niya daw yung RTH, tapos hindi bumalik ng 15 minutes. Tapos base sa nakakita, umangat yung drone, tapos maya maya bumagsak. So sige, ito ang gagawin natin. Press ko yung RTH button. Ayan, return to home na. So ito, isa sa mga pagkakamali ng mga kapwa natin beginner. Minsan narataranta kung ano-ano yung napipindot. Dito ganyan, kung ano-ano na pinipindot nila, tapos minsan nadodouble yung pagpindot sa auto RTH. Ayan, nag-cancel. So iwasan nyo yan. Nakita nyo, dahil sa pagkataranta kung ano-ano yung napipindot, kaya nakakancel yung auto return, yung auto RTH. So ngayon, ulitin natin. Dapat pag nag-press kayo ng RTH, huwag na kayong magpipindot diyan kahit ano. Diyan sa mga button, kasi nangyayari, nakaka-cancel yung auto RTH. So ngayon, pangalawa naman. Press ulit natin yung auto RTH. Yan, return to home. Isa pa sa mga dapat yung iwasan. Pag ang drone nyo ganito na ang tunog ng controller, ibig sabihin RTH na yan. Huwag nyo nang gagalawin yung stick. Isa pa yan sa magiging problema. So
So yan ang dapat yung iwasan, kasi madalas sa mga kapwa natin beginner natataranta. Pag nag-disconnect yung controller, yan, nagbi-blink yan, automatic mag-RTH na yung drone nyo. Pero ang madalas naman, halimbawa nag-manual RTH, pinindot yung RTH button, minsan natataranta. Minsan kasi nagdi-disconnect dito sa ano, sa monitor cellphone, natataranta, naka-RTH na, tapos pipindutin ulit yung RTH button, mag-cancel yun. Ibig sabihin ganyan, no? Naka-hover na lang yung drone. So hindi na alam ko ano ang dapat gawin, kasi hindi niya na makita sa monitor, blackout na sa monitor, disconnected na. So yan ang iwasan nyo. Pag narinig nyo na nagbibip na yung controller, ibig sabihin pabalik na yung drone nyo, naka-auto RTH na yan. Ito naman ang dapat yung iwasan, ha. Ito pangalawang try natin, auto RTH, yan. Ayun, return to home. So yan, pabalik na ang drone natin, tapos yung altitude niya ay 46 meters. So ngayon, ano pa yung dapat iwasan pag nag auto RTH yung drone natin? So ito, pag ginalaw nyo kasi yung ano, yung sa stick, try ko lang, ha. So ito, galawin na. Ayun, nakita nyo? Control stick push down. Kaya nag-cancel yung auto RTH. O sige, try ulit natin ng isa pa. Baka kasi hindi nyo nakita eh. So ayan, subukan ulit natin. So yan, gawin kong 300. Ayan, ha. Diba kanina sinubukan natin auto RTH dito, tapos nung pinindot ulit natin nag-cancel. Number 1 yun sa magiging error na mga baguhan nating mga drone pilot. Sunod, kanina kinalaw ko yung stick, nag-cancel naman yung auto RTH. Ngayon pangatlo, ulitin natin para malinaw sa inyo. So ito talaga yung isa pa sa mga nagiging error ng mga kapwa natin drone pilot na beginner. So yan, ha, naka auto RTH, yung distance niya ay 230 meters. So ito, iwasan nyo to, ano, tingnan nyo, pag ginalaw ko itong stick pa atras, magka-cancel yan. Ayan, o, control stick push down, aircraft flying backward, aircraft RTH cancel. Nakita niya, no? So yan ang mga dapat iwasan para hindi mawala yung drone nyo or hindi bumagsak. Kasi ang mangyayari niyan, number 1, pag naka auto RTH yung drone nyo, dapat wag nyo nang galawin yung mga stick, tapos wag nyo nang pindutin kung kahit saan. Kasi ang mangyayari dyan, magka-cancel yung auto RTH. Kaya mangyayari, ayan, nakahover na lang. Tapos sa isipin nyo, 15 minutes na nakahover yung drone, low bat na. Ibig sabihin pag nag ano yan sa critical battery, mag ano yan, mag force landing yan. Kaya nangyari nung kay sir, umangat siya, halimbawa, ayan, low bat na yung battery. Maganda para may pakita ko sa inyo. Yun nangyari kasi kay sir, umangat yung drone, pag angat, na-cancel niya yung auto RTH, kaya nakahover na lang. Tapos nung critical battery na, bumaba yung drone niya, nag auto landing na, nag force landing. Tapos yun, sumabit sa puno kasi doon siya nakatapat nung time na yon. So yan, hintayin na lang natin. Ganito nangyari kay sir, oh. Halos 15 minutes na nakahover kasi na-cancel niya nga yung ano, yung auto RTH. Ayan, oh, low battery landing. Ganyan nangyari mismo, nakahover tapos naabutan na ng critical low battery. Yan, ganyan nangyari kay sir, kusang nagland yung Mini 3 dahil nga inabutan na ng critical low battery. So dito pag ganyan, halimbawa medyo malapit sa inyo, pwede nyo mang kontrolin yan. Yan, pwede nyo ipaabante. Nako-control naman yan eh. Pwede nyo ipaland kung saan nyo gusto. So yan, tinaob ko na lang. So yan, nakabalik na ang DJI Mini 3 natin. So yan ang mga dapat nyong iwasan pag nagpapalipad kayo ng drone, lalong lalo na dito sa DJI Mini 3. So mga dapat nyong iwasan para safe na makabalik ang drone nyo. So iwasan nyo yun, ha. Tandaan nyo lagi kasi yun talaga ang magiging issue.
sa ganong senaryo. Kaya dun sa nangyari sa drone ni sir, maaring ganon ang nangyari sa drone niya, kaya hindi nakabalik. Kaya tandaan nyo to So iwasan nyo nang mag-press ng RTH button pag naka-activate na yung RTH, tapos wag nyo nang galawin yung stick ng controller para hindi makancel yung RTH ng drone nyo. So yan, sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. Maraming salamat po. Shoutout po pala kay Kuya Joms. Tapos maraming salamat po sa mga subscriber natin. So yan, sa susunod gawa ulit tayo ng video para dito sa DJI Mini 3. Tapos sunod pala, may mga video akong gagawin na tungkol sa repair ng battery ng drone, sa mga DIY na ginagawa kong FPV quad, tapos sa mga eroplano. Susunod na yun. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang.